Kaibigan, sabi ni Kong Saldico, yan ang isa sa mga best friend niya, di ba, Tama, sa tama. Kongreso. Hmm. Oo. Abangan pa natin talaga. Ako, meron na akong medyo naiisip kung ano yung mga mangyayari, pero ayoko po muna magsalita. Dahil katulad na nabanggit ko dati pa, di ba, si Congressman Saldico nagsalita. Pagkatapos nanahimik, sabi nila nahuli daw. Pagkakalam natin, nahuli, tapos sabi nga ni Congressman Harry Roque, Secretary Harry Roque, hindi naman daw nahuli. Tambalita ngayon, nasa Portugal na. At tahimik pa rin. Sabi naman ni Speaker Martin, magsasalita ako. Biglang nawala. Sinasabi nila ngayon, hinahanap daw, hindi makita, nawala. At hindi pa rin nagsasalita tungkol dito sa isyong to. So, tingnan natin kung ano talaga ang pupunta nitong mga bagay-bagay nito. Pero ang mahalaga dito, ay umusad ang kaso. Hindi pwedeng ganito lang na parang nanahimik lahat, nawala. Tingin ko talaga magagalit na ang tao. Nagsalita na po kahapon si former Speaker Martin Romualdez. Ano po yung key takeaways po ninyo sa kanya pong naging pahayag? Well, una sa lahat, MJ, di ba, binanggit niya, sinasabi niya, hindi ako babagsak ng hindi tayo sama-sama o hindi, hindi, para bang ang dating sa akin is, pagka ito, ako inipit ninyo, magtuturo ako. Pangalawa, at malinaw dun sa binanggit niya, itong naging proseso ng budget, kami nag-a-approve pa lang. Bilang speaker, sabi niya, nag-a-approve lang ako. Ang execution, sabi niya, ay executive. No, sabi niya, including DPWH. So, hindi pa malinaw kung saan siya nagpupunta para dito. Pero makikita mo na yung lamat. Nakikita mo na yung problema na tila ba sa tinig ni Speaker Martin Romualdez, parang ako ata ituturo ninyo, hindi ako papayag. Ganon dating sa akin. At kung ano man ito, saan man ito pupunta, hintayin natin. Ako, ang instinct ko kagad, siyempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, no, na nanahimik siya, ngayon na ginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Mahirap kasi yung pagka tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging siyempre, sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na. So, hintayin natin at tingnan natin dahil kung itutugma-tugma mo lahat, talaga nabubuo na yung sinasabi nating tatagpi-tagpi na mga pangyari. Magmula kay Saldico, lumabas si Gutesa, lumabas ang 18 Marines, at ngayon si Speaker Martin Romualdez. Opo, at saka 'di ba kung nung bago mag Marcos Jr. government, malapit yang si Ombudsman Boying tsaka itong si Speaker Martin. Naalala ko nung na-cover ko sila sa Rockwell, nung naalala ko nung first time magkita si former Commissioner Guanzon at itong si Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Naalala po niyo yung nag-viral na larawan, nag-bless itong si Sandro kay Attorney Guanzon. Yung panahon na yon, andon si now Ombudsman, former Congressman, at si Speaker Martin. Sir. Well, alam mo, MJ, lahat naman kami noon, di ba, parang more or less pagkakasama. Pero ang posisyon kasi noon ni Ombudsman Boying Rimulya was the Senior Deputy Majority Floor Leader. At that time, ang aming Majority Floor Leader ay si Martin Romualdez. Yes, si Speaker Martin Romualdez. Nandun ako noon and ako yung chairman ng Public Accounts Committee. And of course, nandun din at the time si Congressman Saldico. So, masasabi mo naman, no, kahit papaano magkakasama kami at magkakaibigan in a way, no, doon mga panahon na yon. Pero ito nga, may mga malaking issue na labas na doon sa aming pakipagkaibigan. Katulad sa aking parte, ang sabi ko nga, yung korupsyon. Ngayon ko lang nakita yung ganitong malawakang organisadong korupsyon. Sa parte naman ni Ombudsman Boying Rimulya, dalawang bagay. Number one, talaga namang ombudsman siya. Trabaho niyang litisin o trabaho niyang tutukan yung nangyaring korupsyon na nakita natin. At pangalawa, higit sa lahat, nakikita ko dito, siyempre may protection din sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang Pangulo at siya ang leader ng administrasyon ng ating bansa. At yun ang sila ang inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng lahat ng to, makikita natin si Speaker Martin na siya yung nadamay doon sa issue ng korupsyon kasama si Congressman Saldico. At sa ngayon, nagkakaroon ng malawakang hinaing, may malawakang panawagan ng taong bayan na talaga magkaroon ng
paglilinaw dito. Sino ba talaga ang dapat makulong? Dahil ang tagal na. Noong pang Disyembre natin pinag-usapan may makukulong at pupuntahan natin ng lahat ng ebidensya, maging transparent tayo. Hanggang ngayon wala tayong nakikita. At tingin ko, itong patuloy na ganitong pananaw ang talagang sumisira sa ating administrasyon. Tingnan natin kung paano ito mariresolve. Opo, as we speak, Kong, kanina lang naglabas na po ng precautionary whole departure order in Sandigan Bayan, 7th Division, laban kay former Speaker Martin Romualdez. Nakitaan raw ng korte ng probable cause na maaaring umalis ng bansa itong dating lider ng Kamara. Sa punto po natin ngayon, masasabi po ba natin na tuloy-tuloy na itong laglagan blues, Kong? Well, una sa lahat, si Speaker Martin Romualdez, pinayagan naman siya ng Kongreso. Mm. At ito nga, lumabas nga si Ombudsman at sinabi niya, di ba nung una pa yan parang bulletin doon sa, parang ganun pa, hindi pa yung hold order na sinasabi ng Sandigan Bayan. So tingnan natin kung saan patutungo tong isyong to. Kasi ang sabi ni Speaker Martin Romualdez, magsasalita ako at sasabihin ko yung aking nalalaman tungkol dito sa budget at tungkol dito sa nangyaring korupsyon. Tingnan natin. Maganda nga to dahil para mailinaw nating lahat. Dahil ang sabi naman ng lahat, di ba? Ito ang panawagan ng lahat. Gusto natin makita ang katotohanan. Gusto natin managot kung sino ang nagnakaw. At syempre, gusto rin natin mabalik kahit papaano yung pondong nanakaw nila at mapakinabangan naman ng taong bayan lalo tigit ngayon na nasa gitna tayo ng isang krisis. Opo, ano kaya ang maaaring gawin o maaring ikabuti ng mga susunod na hakbang ni dating Congressman Zaldico, Kong Mike? Ngayong nagsalita na po ang kanyang dating boss ba, kaibigan ba, former Speaker Romualdez. Kaibigan, sabi ni Kong Saldico, yan ang isa sa mga best friend niya, di ba, Tama, sa tama. Kongreso. Mm. Oo. Abangan pa natin talaga. Ako, meron na akong medyo naiisip kung ano yung mga mangyayari, pero ayoko po muna magsalita. Dahil katulad na nabanggit ko dati pa, di ba, si Congressman Saldico nagsalita. Pagkatapos nanahimik, sabi nila nahuli daw. Pagkakalam natin, nahuli. Tapos sabi nga ni Congressman Harry Roque, Secretary Harry Roque, hindi naman daw nahuli. Tambalita ngayon, nasa Portugal na. At tahimik pa rin. Sabi naman ni Speaker Martin, magsasalita ako. Biglang nawala. Sinasabi nila ngayon, hinahanap daw, hindi makita, nawala. At hindi pa rin nagsasalita tungkol dito sa isyong to. So, tingnan natin kung ano talaga ang pupuntahan itong mga bagay-bagay nito. Pero ang mahalaga dito, ay umusad ang kaso. Hindi pwedeng ganito lang na parang nanahimik lahat, nawala. Tingin ko talaga magagalit na ang tao. Talagang hindi na kaya ng taong bayan. Lalo tigit na, yun nga, pinanggit ko, nasa krisis tayo, tumataas ang mga presyo, naghihirap sila, nakikita mo talaga ng mga problema. Ang Mayo 1, parating na, araw ng mga manggagawa. Alam ko na marami silang hinaing, nababanggitin, kailangan talaga magkaroon ng kaliwanagan yung nangyaring korupsyon sa ating bansa at maaaring nagpapatuloy pa na korupsyon sa ating gobyerno sa ngayon. Opo, Kong Mike, ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo pat ang mga issue ngayon, talagang nakatutok yung masang Pilipino sa mga issue dyan sa impeachment, lalo na yung pagtugon ng pamahalaan sa krisis po sa langis. Sir. Well, una ho sa lahat, katulad ng binanggit ko kanina, ako talaga wala akong nakita doon sa issue tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Sayang ang resources ng gobyerno. Tutok na tutok sila para tanggalin si VP Inday Sara. Lahat ng nagsasalita laban sa gobyerno pinapahirapan. Sinasara mga negosyo, kinakasuhan, kaliwat kanan, at ginigipit. May mga pumupunta mga tao sa kanilang bahay para takutin ang mga nagsasalita na humihingi lang naman ng katarungan para sa ating bansa at sa ating sambayanan. Yung mga kurakot na sinasabi natin, kailangan panagutin at kailangan maibalik ang pondo ng bansa. Imbis na ang Kongreso nagsayang dito sa impeachment hearing at meron pa ata silang isang hearing bago magbotohan, sana itinutok na nila sa totoong problema, yung krisis ng gutom, krisis ng pagtaas ng presyo. Ito ang hinihiling ng bansa. Kung meron sana silang naipakita, baka pwede pa akong maniwala ay talagang wala. Tingnan nyo po mabuti yung lumabas na hearing, panoorin po ninyo at tingnan po ninyo kung anong analysis ninyo. Inuulit ko, 2005 po yan, mali. Dapat 2022 ang batayan nila dahil ang tinatanggal nila ay si Vice President Inday Sara Duterte, naging Vice President lang siya
ng 2022. Yan lang ang batayan ng impeachment. Ito ang nangyari sa bansa natin pagkawatak-watak, talagang napakasama. Kung gusto lang manahimik, tigilan po nila yan, tutukan natin ang problema. At syempre, itong mga lumalabas na pananalita mula po sa kampo ni Saldico, narinig natin si Speaker Martin Romualdez, bantayan po natin. Pagdasal po natin. Dahil ang gusto lang naman natin hustisya. Ang gusto lang naman natin na sana lumabas na ang katotohanan. Ang pagtuturuan po nila ngayon at pagsasalita laban sa isa't isa, isang bagay na iniling natin para talagang mailabas kung anong nangyari sa Dakwan at maibalik naman yung perang nanakaw sa atin.